Magandang hapon, magandang gabi. Saan man dako kayo naroroon sa buong mundo, sa Pilipinas. Bumabati ako sa inyo ng magandang araw. Ito ay Kwan. Meron ako sa inyong i-reveal tungkol sa kayamanan na di umano ay yaman ng Pilipinas, at ang Pilipinas ay merong mga ginto na di mano ay nung mga panahon pa ng Hapon. So anyway, totoo ba naman panahon pa ng Hapon yan? Ako ay may nakitang mga articles na dati ay noon ay mga confidential ito, pero ngayon dahil napakatagal na ng panahon pa ng Hapon, World War II, hindi na siya confidential. Makikita yan natin sa mga website, at ito ay tungkol nga sa kayamanan ng Pilipinas na dinala ng isang submarine papuntang Amerika for safekeeping. Kasi sabi nila is to protect the interest ng Pilipinas, yun ngang mga kayamanan. So, ang Amerika gumawa din ito ng mga inventory, at yung inventory nilang iyon ay may nakasaad doon na kung kayo ang may-ari ng kayamanan, ilagay ninyo ang inyong pangalan, ang inyong address, ang inyong kasarian, inyong religion, at saan ang galing ang kayamanan, saan nagmula, yung mga bagay-bagay na pagkakakilalan sa pag-aari ng mga kayamanan na idinala ng Amerika sa bansang Amerika, lula ng isang submarine. So anyway, dyan makikita natin doon sa mga yon ay tunay talagang tayo ay may kayamanan, at ito nga ay wala na sa atin sa Pilipinas, pero ano kaya naibalik kaya yan sa Pilipinas o nananatiling nasa safekeeping ng Amerika? So anyway, yun ay yung mga kayamanan na yun ay kung saan galing sa mga bangko ng Pilipinas, Metro Manila. Yan ang pinagkuhanan ng Bangko ng Pilipinas sa Metro Manila. At dito iuulat ko sa inyo na may mga papeles, may mga sulat of memorandum, at nandun din ang nakalagay doon kung sino ang ipinaghabilan ng susi ng kayamanan na ibinigay kay Vice President Serios Menia. Yun doon susi ng Bolt nung kinuha nila sa Corregidor. Ito may mga sulat sila, talagang tunay na authentic, from 1941 to 1942. So yun lang, makikita ninyo dahil ipopost ko dito sa vlog ko para sa inyo. Ito katulad dito, diba? Dito mayroon kayong makikita na may cargo, sabi dito, enormous cargo of gold with President Quezon. Talagang malaki rock fortress, highly secret naval operation. Ayan tingnan mo.
Kita mo. Ba? Nice. Highly secret naval operation to save the two from eventual capture from the enemy, but little, if none at all, is known about the enormous cargo of gold which President Quezon obviously brought with him. When, ano ba yan, si Quezon pala naman ang nagdala, pero sabi dito hindi naman daw lulan si Quezon dun sa boat na pinaglagyan noong mga ginto na yan. So, sabi dito, the gold bars reached Guam were transfer daw. The transfer sa Heavy Cruise US Michigan which sailed to San Francisco. Ay, hindi na yan. Hindi pa muna yung Michigan na yan. Ibang ship yung pinaglagyan yan. Ito, tingnan nyo. 20 tons all brought to Fort Knox, where gold bullion such as generally known to be stored for safekeeping somewhere else in the United States. Alright. So, yung meron tayong 20 tons and it's all documented. It's true, it is all documented anyway. It was documented. We have documented that this is according Fernando L. Almedra. Okay. So, ito yon. Hindi naman Michigan ang umano niyan. Nag-ano niyan. Ito siya. Okay, mamaya makikita ninyo kung ano yan. Ipakikita ko sa inyo yan. Ito. But meron tayong talagang pinanggalingan ng gold at yan ay Philippine gold. So, meron tayong ayan, may libro pa pala. The 6th Annual Report of the United States High Commission to the Philippine Island President and Congress of the United States. So, tingnan natin kung ano to, ha? Ayan. Eto siya. Ayan, may ginto talaga. Ayan. May report dito ng commissioner tungkol sa ginto na iyan. At sabi naman dito, ay kailangan meron pala namang procedure para may pagkikilanlan yung mayari ng ginto. Ayan, sabi dito, dapat may name, address, and citizenship, list ng securities, title loan, saan galing yon, date and source of acquisition, kung paano nakuha yon, date, yung mga case na yan, may mga procedure kung paano ninyo nakuha yan. So anyway, that's how it goes. We have to go follow that. Okay, now see that. 1941, June 30, 1942. So, ano daw yun? The gold is 269 bars. Ayan, 260 gold. Ang gold daw natin ay 265. So, nawala na. Teka. Sandali. Ito yata yan sa baba. Nawala na. Nawala na anyway. Nawala na yun. Kasi lang bus treasure of gold and silver from Corregidor. Pero yan, kahit yung galing dyan sa Corregidor, yan ay kinuha nila sa mga bangko dyan sa Manila, sa Metro Manila. Yan. And talagang meron talaga pero saan galing yun? Sino may-ari niyan? Yun ang ating hinahanap, diba? Sino talagang may-ari niyan? At hahanap tayo ng katotohanan sa mga may-ari ng kayamanan. Kasi dyan lang natin makikita kung
kung paano to nakalagay dito. Ano? Okay, in December 31, 1942, designating Vice President Osmeña to hold the key to Treasury Board and Corregidor. Okay, tingnan natin. So, we'll see. Ayan. Ayan, Malacañang Palace, Manila. Honorable Sergio Osmeña, Vice President of Philippines, Sir. Under the provision of Section 1625E of the Administration Code, I hereby designate you as my representative to hold the key of this office for the Corregidor Board. Respectfully, Manuel L. Quezon. So, Manuel L. Quezon is our president during that time. So, ginawa niya si Sergio Osmeña, kanyang vice presidente, na maghawak noong susi ng vault sa Corregidor. And, diba? So, ano daw yan? Tapos, nakalagay dito, January 1, 1942, certification signed by the President Osmeña, Chief Justice Jose Abad Santos, General Basilio J. Valdez, a currency and coinage from Manila and received in Corregidor. Okay. So, tingnan natin kung ano yan. Ito, tingnan nyo. Ito yung natanggap nila doon sa Corregidor. Ito galing din ito sa atin sa Metro Manila yan, kung saan galing. Mga kahon. This is to certify. Ayan, January 1st, 1942. This is to certify that in the presence of the undersigned, there have been deposited in Treasury Board at Corregidor, Vault number 2. May mga vault pala doon. So, this is number 2. Ibig sabihin, mayroon pang Vault 1, Vault 2, ano? Hindi natin alam kung hanggang ilang vault yan. 10 boxes. Okay? 10 boxes which, according to Mr. Apolinario S. De Leon, treasurer siya ng Pilipinas noon, may mga contains the following. Isang box daw ng 6,500,000 in 500 pesos denomination pertaining to General Fund. Then 912,000 in 500 and one denomination which are the reserve of the circulating banknotes. Yan, ano pa ito? One box 910 and so on. Another one box 16,900. One box US dollars of province denomination. Okay, one box na naman ay 7 million in 500. Another box yun. Napakamali, million siya nun. So on, and then 10,000 in 100 pesos PNB. Ayan, and then one box to 2 million in 50s, one box 1,665,000 in 50s, 3 boxes containing US checks, treasuries of the Philippines numbering about 7,000. Okay, ayan, may mga signature, di ko maintindihan kung sino to, parang Santos, Basilio, whatever, and then confirm kung sino man yung tumanggap niyan. Yan, tingnan nyo. Meron nga naman, ito ang importante. February 4, 1942, transmittal receipt of government, gold received, transferred, safekeeping. Remember, safekeeping of submarine commander. Yan, tingnan natin kung ano yan. Ayan. One small case of mark G11 said to contain 5 small bars of gold bullion. 1 bar of silver bullion, piece of gold, 264 small bars of gold bullion, 330 bags said to be contain 1,000 silver pesos each. Multiply mo yun, ay di ilan yun, silver pesos each, 1 bag each. So, dito ako sa small bars. Kayo na rin, pakikita ko sa inyo, small bars ba yun? Halos hindi mabuhat ng isang tao yung isang small bar But tingnan natin, Alright. Okay.
let's go to the other part. I'll show it to you, that part, which is yeah, so yung submarine. Ito yung submarine niya, oh. Ayan, oh. Ito, tingnan nyo. Gold from under the sea, the cruise submarine. Oh, yun, hindi man yung isa, no? Trout SS-202, which transported Philippine gold. Yung USS Trout ang nag-transfer ng Philippine gold and security, shown unloading the cargo. Ayan, ito hindi yan. O, tingnan mo, ito recorded talaga sa American yan, ha? Amazing text. Galing sa Library of Congress. Hindi natin gawa yan. Alright. So, tingnan natin. Gold from under the sea. Ayan, tingnan nyo, mga tao. Nakakwampa. Evening Star. Evening Star pa siya. And dito, nakalagay dito, gold from under the sea, the crew of the submarine which transported Philippine gold and security shown unloading the cargo after getting it out at the corridor under the noses of the Japanese. Kasi nga, kailangan nilang gawin ito dahil yung mga Japanese ay nandiyan dyan na. So, sabi dito, for safekeeping lamang. Very clear, safekeeping lang naman yan. So, tingnan natin, bakit ba safekeeping mga bayan? So, anyway. Alright. Tingnan natin ito. Yung palang isa is Detroit. USS Trout approaches Detroit. Yun yung papalapit dito sa Detroit. To unload, March 4, 1942, to unload a cargo of gold that she had evacuated from the Philippines. Alright, see? I-unload nila, itatanggalin nila doon sa USS Trout at ilalagay nila sa Detroit. Gold she had evacuated from the Philippines. The gold has been loaded aboard Trout at Corridor on the 9th of February 1942. See? Tingnan natin yan. Tingnan ninyo. Oh, ayan, nagkalat siya, oh. Nagkalat talaga sa flooring na yan, oh. At yun yung mga ginto na yan, ang lalaki. Ay, maliliit ba yan? Ay, malalaki nga tingnan ko. Halos siguro, mga 2 kilo yan, 5 kilo yan. Kasi malalaki siyang tingnan. Yan. Tingnan natin ito. Oh, yan, madami yan, oh. Pearl Harbor to unload the car. Okay, I told you that already. See this one. Trout SS-202 unloading 20 tons of gold bars and silver pesos evacuated from the Philippines at Pearl Harbor, March 3, 1942. Oh, yan, a courtesy of USN, photo courtesy of Theodore Roscoe from his book, U.S. Submarine Operation of World War II, published by the USNI. And here, look at the picture. See? Bawat isang tao. Tingnan yung tao. Halaka daw. Ang laki, oh. Parang bigat na bigat, eh, oh. Tingnan mo, hindi lang iisa yan, oh. Parang bigat na bigat sa kanila bawat isa. So, it's not small. It's big. It's huge. Here. Gold bar witch trout carried from the Pearl Harbor, photographed as gold from being unloaded from the submarine at Pearl Harbor in early March of 1992. Again, it's a collection of Naval Historical Center. It's documented. May mga document tayong makikita. At ito, tingnan nyo, ang lalaki. Ayan. BGMC, can you see? BGMC ang mark ng isang gold. Ay, BGMC. It's gold. Gold, sabi dyan, it's gold. Ano? BGMC? Diba? Oh. BGMC. Sino kaya yung BGMC? Sinasabi ko na sa inyo yung may-ari ng ginto. Sino ang BGMC?
Kung makikita ninyo yan, siguro na siya yung may-ari. Huwag na kayong maghahabol sa ano kasi may pangalan BGMC. Ito ay panahon ng World War II. Wala pa si Marcos niyan, BGMC na yan. So, it cannot be na sinasabi nila na tinunaw-tunaw ni President Marcos Sr. Hindi, kasi nasa Amerika na ito. Dinala ng USS Trout sa Amerika. So, paano magiging yan ay katulad ni tinunaw ni Marcos? Wala naman na sa Pilipinas yan. So, BGMC. Cleared na cleared po yan. BGMC. Oh. Yan, BGMC. Sino yung may initial na BGMC? Oh, baka na naman magkaroon kayo ng idea para sakyan yung BGMC na yan. Pero yun ang may-ari nung ginto. Yan, sige. Tingnan natin. At, sa dami-dami na, ayan, dami namang tayong pinagkukuha ng mga katunayan. Ano? Ay, hindi naman siguro nagluloko ang Amerikano. So, mayroon nga tayong kayamanan. Kaya lang wala naman sa Pilipinas. Kaya ang tanong, ibinalik ba yan sa Pilipinas? Naibalik ba yan sa Pilipinas o nasa pangangalaga pa din ng Amerika? Kasi may pangalan nga. Kung hindi nila makiklaim iyan dahil may pangalan yan, tatanungin lang sila ng Amerika kung sino ang may-ari ng ginto. Yan lang yung totoo. Hindi natin makukuha yan unless yung ginto na yan ay may taong may-ari na yan. Sana may tao rin makakita nito para hindi na tayo naglulukuhan pa. Kasi ang dami-dami ng mga claimant yan, kanya-kanyang ako sa kanila, ako. Eh kayo nga, patunayan ninyo kasi talaga namang may nakalagay doon. Patunayan lang ninyo, may pangalan, may saan nyo nakuha yan, paanong pinanggalingan yan, kung sino mang ninuno ninyo yan, tingnan ninyo kung saan ang galing yan. Sana makatulong sa inyo to para tayo hindi naglulukuhan. Hanggang dito na lamang. Sana magkatotoo nga yan kung nakuha na ng Pilipinas. Di mayaman ang Pilipinas. At sana may pakiusap ako. Please naman, kung pwede, you guys, sabi nila, kakahiyan sabihin, pero subscribe. If you like the content, whatever. And thank you. Till next time again. Bye-bye.